Anong ulam natin dyan sa tanghalian? Are we ready? O Jason, nakita kita dyan ha, magpa-lunch ka. Welcome po sa Wise Consumer. It's nice to be back. At magpa-part 2 po tayo. Naalala po niyo, nag-usap tayo bago ako umalis. Nag-usap tayo about owning a condominium unit. Naalala niyo po yun? O magfa-follow up tayo. Now that you're owning a condominium unit, what is next? Hindi ho ba meron tayong tinatawag na mga homeowners association? Kung nabili niyo man ay lupa at bahay sa isang subdivision, o di kaya isang condo unit, meron po palang mga ganyan, homeowners association. At partly introduce po natin ang isang ahensya ng gobyerno na nakasasako po dyan sa mga ganyang bagay. Siguro nga dapat na ini-introduce din natin, iti-guess natin dito, yung mga taga-department of yung DSUD, Department of Human Settlements and Urban Development. Naalala niyo po yun? Yung dati, yung HLURB. Wala na pong HLURB. Nandun na sila lahat sa DSUD. Yun ang pangalan ng kanilang agency. Pero ang magiging kasama po natin later ay yung mga taga-Human Settlements Adjudication Commission o HSAC. Ako medyo abogado at abogada po yung kasama ko dito. Good luck naman sa akin. Pero bago yan, Teleradyo Servisyo. Flash Report. Flash Report. News po sa ating mga motorista dahil next week po, oil price hike po tayo. Confirm na po na oil price hike. Diesel, 80 sentimos hanggang piso kada litro. Gasolina, 20 sentimos hanggang 40 sentimos. At ang kerosene naman, 70 centavos hanggang 90 centavos kada litro. Lahat po yan oil price hike. Ang pangunahing dahilan po ay ang geopolitical tension. Hindi pa rin po matapos-tapos ang gulo dyan sa Gaza Strip sa pagitan po ng grupong Hamas at Israel at pinangangambahan pa pong kumalat. So yan ang major reason kung bakit magkakaroon na naman tayo ng oil price hike sa susunod na linggo. Teleradyo Servisyo. Flash Report. Flash Report. Kasama na po natin, introduce ko po at ako'y natutuwa na pumayag po sila. Human Settlements Adjudication Commission. Under po sila ng DSUD, yung Department of Human Settlements and Urban Development. Bago pa kasi dapat nagpapa-interview kayo pa. Hindi kayo kasing kilala ng Department of Health o Department of Trade and Industry. This is relatively a new department. Ilang taon pa lang ba kayo? May isang taon na ba? 5 years na! Oh my goodness. Kausapin ko yung corporate communications ninyo. Pag may mga programa, pwede yan i-feature sa mga ganitong programa. Nang sa ganun ay makilala ng ating mga kababayan. Ako naman pinili ko ito dahil may advocacy kami on housing. So yung pag-uusapan po natin ay yung Human Settlements Adjudication Commission. Kasama po natin si Attorney Michael Gadi. Siya po yung officer in charge ng Office of the Executive Clerk of the Commission or ng HSAC. Attorney Michael, magandang umaga po sa inyo. Yes, magandang umaga, Alvin. At magandang umaga rin po sa lahat ng ating mga tagapakinig sa buong... Tagapanood. Kasi may video din tayo. Tulungan mo kong ibaba. Kasi baka kayo lang mga abogado ang nagkakaintindihan o yung mga stakeholders. Pero I think may may consumer interest din Yes. Yung inyong grupo yung inyong organisasyon. Kasama din natin si Attorney Laura Marie Nel Alfiler, Attorney for Office of the Executive Clerk of the Commission ng HSAC. Hi, Attorney Laura. Share kayo. Ayan. Hello po. Good morning po. Isang mainit na tanghali sa iyo, Sir Alvin, at pati na rin sa ating listeners and viewers. Bata-bata yung mga... Ilan taon ka na ba, Attorney? 30 na po. Ay, mukhang hindi 30 ha. Mga 29 lang. Loko lang. Siyempre si Attorney Cresney Ann Bautista, Attorney 4 ng Legal Service naman ng HSAC. Hi, Attorney. Hi, Sir Alvin. Good morning. And good morning din sa ating mga listeners and viewers po online. Magandang umaga po. Hi natin yung boss ninyo, si Secretary Jerry Acosar. Yung bang boss nyo? Yun ang pinaka-secretary ninyo, di ba? Yes po. Ayun. Okay, at saka sa mga tagapag-ibig fund, ba't dumilim ako? Ayan, umayos na. Introduce mo sa atin, ano ba yung HSAC?
yung Human Settlements Adjudication Commission. Kasi ang panghuko, sabi ko sa mga viewers ko, 2 weeks ago before I left for vacation, diniscuss ko yung about owning a condo unit and owning a house and lot. Ano po? Pero hindi, it doesn't stop there. Once you own a condo unit or a house and lot in a subdivision, may kasunod pang proseso eh. You form homeowners association. Anong role ng Human Settlements Adjudication Commission? What do you do, Attorney Gadi? Okay. Ganito po yan, no? Ang Human Settlements Adjudication Commission po, judging by its name, no, we deal with cases involving yung sa sales and transactions ng subdivisions and condominium units. Para kayong korte, Attorney? Yes, we Parang are, korte, no? Tama? Oo. or what you call a quasi-judicial tribunal. So parang may judge doon? Ah, Ikaw, well, ikaw ang judge, gano'n? meron po kaming tinatawag na commissioners po and mga adjudicators po. Sila po okay. ang nagsisettle po ng mga kaso. So pag may aggrieved party, which in this case are consumers. Yes. Lahat naman tayo The buyers consumers. po. The buyers. are consumers. Ano po? Meron silang remedyo. If Yes. they feel aggrieved or disadvantaged, meron kang pupuntahan sa gobyerno. It's not as if wala po kayong pwedeng puntahan. May DSUD at meron pong Human Settlements Adjudication Commission. Yes po. So what do you do para maremedyohan ang problema mo? You file a complaint or how do you go about it? Okay, ganito lang po yan. No? Sisimulan ko pero mamaya ibigay ko naman din kina attorney Yes. and they will Share tayo para elaborate. may role din sila. Sige, go. So ang kumaga, everything starts nga ika nga nila with a complaint. Correct. Kung walang complaint na i-file po sa amin, hindi po kami pwedeng gumalaw. Hindi pwedeng motu proprio. Ay, hindi po. Hindi po. Okay. There has to be a complaint. Yes. Okay, sige po. So once may nag-file na complaint, kumbaga sunod-sunod na yung mga proseso na yan, no, na papatawag yung nireklamo. Developer. Okay. Tapos, let's say yung complaint is laban sa isang developer. Let's say bumili ka ng isang subdivision, house and lot, or condo unit. Tapos meron kang hindi nagustuhan. Diba? Yun ba yung word, hindi nagustuhan o hindi na... Kasi pag hindi nagustuhan, parang whimsical ang dating sa well, akin, di ba? Parang something to do with breach of... Yung parang hindi Yes, sinunod. yes. Yung, Oo. sige, go. Kung merong breach of contract o merong hindi natupad Yan. ang Pangako. developer. Oo, sa kasi pangako. magaling mangako mga yan eh. Oo. At Pag syempre, nagbenta yan, lahat ipapakita sa'yo, lahat ng kagandahan. Sige, go ahead. at syempre, meron kayong kontrata. Di ba? At kung sa tingin mo may nalabag doon sa kontrata ninyo, yun. Tsaka kayo pwedeng mag-file ng kaso po sa amin. Okay. Do you need a lawyer to go to you? O, kasi minsan wala namang pera yung mga kababayan natin para magbayad ng abogado. Pwede bang, if ano na lang, personal niyang gawin yung complaint o talagang legal form? Pwede naman po, meron kaming mga downloadable forms po sa aming That's good. website na That's good. and meron din namang mga pro form na pwedeng parang may mga checklist gano'n na nakalagay yung mga pwedeng i-file, no? Pero pagdating na rin sa proseso, pwede nang ipaliwanag sa atin Ayan, okay. ni Attorney Cres. Ayan, Attorney Chris, ikaw So I need a lawyer. Hindi naman po necessary yung Okay, lawyer. okay. Kasi meron, katulad ng nabanggit ni Attorney Gadi, meron ng template or may form na downloadable doon sa aming website. So, Yeah. mas madali na siyang sagutan. If you fill out Okay. mo lang talaga, ano ba yung... Easy. Yes. Kaya ko yan. Kahit ako lang, hindi Yes. naman ako abogado. Kaya ko. Ordinary. Yes, Okay. Layman. yes, Okay. yes. So, parang may checklist lang siya kung ano ba yung sa tingin mo na violate na, Okay. na batas. Okay. Ganun. So, if-file mo siya, so, saan nga ba siya if-file? Nasaan ba yung office ng DSUD? By the way, nasa Quezon City ba kayo? Ang central office po namin, nasa may Kalayaan Avenue po, sa may... Sa may City Hall. Oh, katabing, yung katabi po ng gilid City ng Hall. City Hall. Yes. Okay, okay. Sa Sige. gilid lang siya. So, Ah. nandun rin ang Regional Adjudication Branch ng NCR Okay. at saka ng RAB4B. B. Okay. Yes, Okay. RAB4B. Okay. So, tapos, across the, the country, may iba-ibang regions. Oo. There are 16 regional adjudication. Wow, so Yes. kompleto rin pala kayo. Yes. Oh. Kung Wow. ilan po ang Kung ilang geographical. regions meron din Yes. kayo. Oo. Ang galing. Okay, sige, Yes. tuloy mo. So, saan nga ba i-file yung verified complaint Yan, oo. or yung complaint mismo? So, ang general rule ay kung saan nakalocate yung property. Okay. Tapos, kung halimbawa... Hindi kung saan naka-base ang developer, ha? Kung saan nakalocate ang property. Kasi may developers sa, halimbawa yung mga, yung malaki, Villar.
Yes. Ang dami niyan. Yes. So hindi ka magfa-file sa headquarters ng ano pangalan ng developer ng Villar? Yung mga Camellia? Camellia. Camellia, no? Camellia, di ba? Hindi ka magfa-file sa main. Kung ang property nasa, halimbawa lang Bulacan, doon ka magfa-file. Yes. Okay, sige. Proceed. Region 3. Proceed. Okay. So, Then? yun yung general rule, no? Tapos, kapag naman po pareho yung residence ng respondent at saka ng complainant, Okay. pwedeng doon na sa reason kung saan yung residence nila. Hindi na nagmamatter kung saan nakalocate yung property. Okay. So, ganun po. Then, may dadagdag ka pa? In case naman po dun sa mga, kasi hawak din or covered rin po, sakop din po ng jurisdiction ng HSAC ang Homeowners Association. Okay. So, ang rule naman po doon ay kung saan naka-register sa yung Homeowners Association. Naka-register as an As an association. So kung sa QC, di doon din. Yes. NCR. NCR din. Opo. Anong klaseng complaints, attorney, ang pinapatulan? Pwede mo ma-discuss yun? Marami po kaming kaso. Ilapit mo, okay lang yun. Hatakin mo kung masira, kasalanan na ni ano yan. Kaya yan. Ayan. Very good. Go. Sir Alvin, maraming kaso na fina-file sa amin, no? Isa sa usual na fina-file sa amin ng buyers ay failure to complete a project, no? Sa real estate management cases namin, si agent magpa-promise na halimbawa 2021 may bahay at lupa ka na. Okay. Nakatayo na siya. Tapos, Ngayon, hindi pa magawa. yes, Oo. 2019 naguhulog na si buyer. Then came 2021, patag pa yung lupa. Wala pa rin Yes. development. Yan. Nagbayad na siya. Yan, sa under, Presidential Decree 957 or PD 957, si buyer po ay pwedeng mag-file ng kaso sa amin at ang kanyang cause of action ay refund. Full payment po ito. Lahat ng kanyang binayad, pwede rin po siyang mag-claim ng damages sa amin. Hindi ba may batas na parang pag ayaw mo nang tumuloy, wala kang makukuha actually. May ganun, di ba? Naalala ko yung Lina Lo ba yun? Parang naalala ko yung batas Maceda Law, sir. Maceda Law. Pasensya po, Senator Lina. Maceda Law, na parang wala ka nang makukuha dahil kasalanan mo yun, tinigil mo yung bayad. Hindi, Alvin. Iba yun. Iba naman yun. Yung sa Maceda Law naman, hindi naman po sa wala ka makukuha. Ang siguro makukuha mo ay 50%. May porsyento naman. Oo. Kung ikaw ang nag-decide na Oo. tumigil. But in her example, iba yun. Yung Oo. sinasabi mo kasi wala talagang Yes. development. O, so kasalanan ng developer. Yes. Okay. And any other example? Yung mga common, halimbawa, sabi sa'yo nung binentahan ka, may 3 elevator. Nung Ayan. niyari na, isa lang yung elevator, nagsisiksikan yung mga homeowners. Opo, yun Is that naman- an actionable complaint? Yes, sir. That's considered as an incomplete project, no? Kasi una, sa inyong negotiation, napakaganda ng plano, di ba, sir? Yeah. Usually na nangyayari. May balcony na maganda, Oo. may pool na maganda, Yeah, may tapos playground wala. na maganda. Yan. Oo. Considered as incomplete project po yan. May 2 remedies ang ating buyers. Pwede pong full refund plus damages. Okay. Pwede rin naman pong suspension of payment. Oh. Kasi halimbawa po ay na-construct naman, no? Nagawa naman, ngunit hindi nasunod yung approved plans or specifications na pinramis ni developer kay buyers. Yun po, full refund or pwede rin naman pong suspension of payment. Okay. I-acknowledge ko muna si Mike. Kasi siyang tumulong sa akin si Commissioner Mike Cloribel. Yes. Yes. Abogado ba si Mike? Yes po. Attorney Mike Cloribel ng HSAC. Sir, salamat po. And of course kay Jop ng Pag-ibig Fund at kay Jack. Thank you for accommodating our request. See, ang dami nating natututunan. First 15 minutes pa lang po tayo. Ano pa yung ibang complaint? What about yung hindi binigay sa'yo ang titulo? Hindi ba at a Yes, certain sir. point, ibibigay sa'yo yung titulo ng kondo o ng house and lot? Yes, sir. Upon full payment po of the total contract price, no, entitled na po ang isang buyer or ang isang owner na mapasa kanya yung titulo under his or her name po. That is also under PD 957. So upon full payment, si buyer, i-demand niya na yung titulo. No, yan po usual yan, Sir Alvin, no. After 2 years, kahit in possession na si buyer, wala pa rin Wala ang pa rin titulo. titulo, oo. Yes. So, mali yun. May yes. mali yung developer doon. Yes. Ang Kasi- ipa-file niyo pong kaso, Sir Alvin, doon ay specific performance. Kumbaga, sinasabi mo doon sa developer, ibigay mo na sa akin yung titulo, Oo. fully paid. Fully paid na eh. Oo. Diba? So, ang korte na magde-decide, hindi regional trial court. Ah. It's going to be HSAC. HSAC. Okay? At yung decisions ng HSAC are only appealable in a higher court or in the office of the president? Sir, kung
Una po muna ay Regional Adjudication Branch. Okay. Ang magde-decide po doon ay ang aming mga adjudicator. Okay. Then kung hindi po sang-ayon ng isang party, mag-a-appeal po siya sa commission, Okay. which is sa central office na po. Okay. Then after central office, depende po kung anong kaso, pwede pa siyang mag-motion for reconsideration sa Anbank, Commission Okay. Anbank. Then after po doon, mag-a-appeal na po siya sa Court of Appeals. Walang rule ang executive. Like, di ba some cases are appealable in Yes, Malacanang before po. or the secretary. Used to Wala. be. Yes, Used to be. used to be. So ngayon, higher court. Yes, Yes. Na Court of appellate court. Yes. Appellate court. Ayun. Court of Appeals, then Supreme Court na po. Okay. So ngayon, gaano katagal ang proseso? Ikaw naman, attorney, gaano ba katagal yung proseso niyan? Kasi yung iba nawawala ng gana because no ka ng haba naman ang proseso naman. May limit ba yan? Actually, depende po yan sa kaso. Ang maganda po dun sa proseso ng ang HSAC, nagkakaroon po ng mediation proceeding. So, posible na doon pa lang sa level na yun, magkaayos na ang ating mga parties. Ibig mo sabihin, pwede palang kausapin yung developer, baka bumigay naman siya, ma-realize niya na mali Pwede siya, po. Pwede hindi po. na umabot sa paglilitis. Hearing, wala na. So, okay. doon pa lang po, pwede na siyang mapaikli ang Okay. proseso. Okay. Kasi once na-file po yung complaint, mag-i-issue po ng summons yung adjudication branch. Papatawag yung developer, paghaharapin sila, tapos malay nyo, we might come to a Amicable settlement. Yes. Yeah. Oh. Pero most common than not, anong nangyayari? Nagsisettle ba o no? Proceed tayo, mag-away tayo, mag-argue tayo sa komisyon. usually po, nagkakakasuhan po talaga. Umuusad. Pero, kumbaga, mas pinopromote natin yung settlement through alternative dispute resolution, di ba? Kasi mas maigi yun, di ba? Mas hindi magastos. Yeah. Yun, di ba? Pero meron naman minsan kaso, tapos na yung may decision na, tapos saka lang sila nagkakaayos. Pwede, maganda rin po yun. So, Okay. ang amicable settlement ay pwede naman at any stage. Pwedeng sa simula, pwedeng nagka-decision na, tapos nagkaayos. Oo. So, it all depends on the parties, whether they're willing to settle, whether they're willing to give in to each other's demands and Yeah. or mag-compromise sila. How easy is it for ordinary people to process a complaint? Kasi sabi nga natin kanina, pag may abogado siya, dagdag gastos. Although, mapoprotektahan din naman yung kanyang karapatan. Kasi for sure, yung mga developer has the Campanilla lawyers to support them. Ano po? Do you make it easy for ordinary citizens kung wala talagang means para may hustisya naman siyang makuha? Yes po. Oh. Ang isa sa mga paraan po na pinatupad ng HSAC ay yun, meron nga po kaming form na mas madali na siyang i-fill out. May mga checklist ka doon kung ano yung sa tingin mo na violate. Walang required na form, English, Tagalog, kahit ano tinatanggap ng aming agency. Pati yung payment ng legal fees. Ay, may bayad. Meron po. May filing fee. Magkano yung filing fee? Hindi malaki. Hindi naman. Hindi naman. Okay. Kakayanin naman. Pero Yes. kung pwede po kayo mag-present ng evidence na kayo ay indigent, pwede naman Pwede po naman. ma-waive po yun. Paano ka maging indigent? Meron ka nga house and lot. Nakakuha ka nga ng condo unit at house and lot. Parang impossible ka naman maging indigent. Di ba, Tony? Pero open naman kami na kung talagang wala ka talagang, Kung let's say, na wala kang trabaho. Wala. Na wala kang Okay. So trabaho. pwede naman yung Yes. yung gano'n. Sige. Hindi ba pwede magkaroon na lang para maiwasan natin 'to? May listahan na lang tayo ng mga lihitimo at hindi nanlolokong developer. In that way, wala na talagang mabibiktima ng mga fly by night and yung mga hindi sumusunod. Pwede ba 'yun? May listahan ba yung gano'n? Sige, attorney, ikaw nga. Ang mga listahan po ng ating mga legitimate or registered developers ay under the DSUD na po yun, no? Ang HSAC po ay purely quasi-judicial, no? Oo. Then ang DSUD naman po ay ang regulatory. So nasa kanila ang licensing, certificate Dapat of pala, registration. gines ko rin yung disud. Ako Yes. magtatampo sa akin si na para pala holistic yung na. Next time, disud naman ha. Yung sinasabi mo na licensing. Yes, sa kanila po yun. Sa kanila yan. Okay, So sa okay. kanila mo malalaman, i-confirm kung ang isang developer ba ay sa legit tinatawag nila. Ayan. Ay pero may punto yan sa complainant kung in the course of the investigation ma-find out na walang permit ang developer. That will be a plus point for the complainant, hindi ba? Yes. O kasi may problema na kaagad siya doon na wala ka palang permit, ba't ka nagbibenta? Violation na po kaagad yun. We can impose a fine po for that. Of up to?
Right now po, luma na po ang ating Kasi batas. PD pa po siya, Yes, presidential decree. So that's 1970s pa po. 1976. We're still lobbying po na tumaas-taas naman. Ba't magkano lang ba? 10,000 pesos. 10,000 Kaya-kaya. pesos. Kaya-kaya ng developer. Pero- Kaya-kaya. Opo. Per violation naman po Oh, ito. per violation. And per number of property involved. Oh, gawin mo 1 million per violation. Baka naman masakit-sakit. Magkaroon ano? ng ngipin Yes. po. Oo, or 10 million for that matter para talagang wala nang magtangka. In our country, marami bang ganon? Mga fly-by-night na developer na nirereklamo, marami bang reklamong nakakaabot sa inyo? O hayahay lang yung buhay ng HSAC? Walang masyadong complaints? Madami po, no? Lalo na sa Region 3. Developing po Region kasi. 3? Yes, Bulacan, Pampanga. Nagbo-boom Ayan. na kasi doon. Yes, madami na po kasing mga development na nangyayari doon. Then merong mga corporation na hindi sila aware sa kanilang mga obligation as to registration and licensing. So, magbibili sila ng isang malaking lupa, then sa subdivide na nila ito. Pero wala silang kahit anong registration sa DSUD. So, yun po ang mga fly-by-night. Marami po yan sa Bulacan, Pampanga yan. Yung mga lugar po Pwede yan. ba yun na mag-subdivide ka na lupa tapos wala kang permit from the department of na in charge? That's sanctioned by law po. Oh my No? goodness. Ang maloloko mo kasi sa dulo is Yes. yung consumer. Yes. Diba? Na hindi naman po niya alam. Na hindi, exactly. Na hindi naman And po niya alam usually, yung Sir ganun. Alvin, ito yung mga mura. Mga low-cost housing. Hindi naman po, Or pero socialized mura ang kanilang pagbebenta. Oh. Kasi di nga po sila registered. So, yung cost nila ay mas mababa. Kaya nga, attorney, dapat alam ng tao ano ba ang registered sa hindi registered. I think that's one of the keys para kahit papano mabawasan natin yung complaints. Kasi kung may listahan na, ito pa yung nag-aalok sa akin, pakisilip mo dyan sa website. Pag wala siya dun sa listahan, I will not deal with that entity anymore. Dapat siguro may ganun. Opo. Pero sa DSUD yun. So, they should po yun. Sino ba dapat yung in-invite namin sa DSUD related to that? Siguro a few Saturdays from now, invite din natin yung mga permitting, ano ba yung, hindi nyo rin masasagot, ano ba ang pwede mong gamitin sa promotional mo? Kasi ang daming nagpo-promote Ayan. In social- Advertisements. Yes. Sa amin din po yan. Ang advertisement po kasi ay considered as a warranty. Oh. Part po siya ng kontrata. Kahit hindi siya nakalagay sa kontrata, kung makikita po, usually yan, Sir Alvin, yung billboards. Oh. Ayan, brochures, pamphlets. So, isi-save mo. Kung Yes. ikaw ay buyer, i-save nyo po ang Yes. brochure. Kasi nangako siya doon sa brochure. Opo. Okay? Ay, may, kasi, Doon sa brochure o doon sa billboard, minsan may makikita kayong number doon. Yes. The should number, ganun-ganun. License number. Yun yung parang license number. No? Yun, makikita po nila na registered siya. that's another way. Oh, yes. Pag may ganun, kailan pwede naman dayain yun sa sobrang dami ng number, kaya niyang pikiin. Alam mo, yung Pilipino, napaka-ingenious. Pero just to be sure, yun nga, to confirm with the should, meron silang tinatawag na real estate bureau. Yun po yung pwede niyong imbitahan siguro sa susunod. Okay, so kuidaw din po ang ating mga developer kasi the moment you promise something and you write it or you put it on a brochure Yes. or on an advertisement, you better fulfill it because sabi nga ni attorney, parte na yan ng kontrata. Yes. Kahit hindi niya nilagay doon sa kontrata. Sige, magbe-break lang tayo. If you have questions, please send them early para masagot po ng ating mga bisita. Babalikan pa po natin ang bisita natin from the Human Settlements Adjudication Commission. Magbabalik pa rin po ang Wise Consumer. Wais Consumer sa Teleradyo Serbisyo. Teleradyo Serbisyo at radyo sa Bango na! Tutok na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, mag-radyo sa Istrenta na. DWPM, Radyo 630, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable, I1TFC. At mapapakinggan sa Radyo 630, 630 kHz AM band. I-like at i-follow ang aming mga social media accounts. Kinig
na! Magradyo sa Istrenta na! Pinalakas na tinig, pinalawak na serbisyo, makabuluhang talakayan at balita para sa bawat Pilipino. Kaya naman makinig na, magradyo sa Istrenta na. DWPM, Radyo sa Istrenta, para sa mamamayan. Mapapanood sa Teleradyo Serbisyo YouTube channel, sa Sky Cable I1TFC. At mapapakinggan sa Radyo sa Istrenta, 6:30. Punta na rito para sa mga pangangailangang legal. Sagot namin yan sa Hello Attorney. Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa Teleradyo Serbisyo at Radyo sa Istrenta. Mga kaserbisyo. Wise Consumer sa Radyo sa Istrenta. And we're back. Si Alvin Chico pa rin po ito. Yung kaibigan ko si Dr. Mario Festin ay may patanong na hagadok. Sa last po itanong natin ha. Sabi niya, please ask your guests how long should it take before the title of a condo can be transferred to my name after full payment. Actually, after full payment, you deserve to get it. Ano po? Mamaya po, anhimayin pa po natin. Magandang umaga rin po sa kaibigan ko si Miko. Miko, thank you ha. At saka mamaya po itatanong natin yung mga questions na sinend sa atin sa social media. Mamaya na po yan. Unahin muna natin yung relationship. Apparently, mali po ako. Akala ko talaga para siyang anong nature ng HSAC sa secretary ng DSUD? Paano ang arrangement nun? Attorney. Ganito yan, Sir Alvin, no? Kung okay lang magbigyan ko kayo ng konting history. Okay, ganito. Sabi nga natin, di ba, bago po yung ahensya natin. Okay, nagkaroon po ng, pero ang ginagawa po ng mga ng DSUD at ng HSAC ay hindi na po bago. Kumbaga, before nagkaroon ng DSUD at ng HSAC noong 2019, actually napasa yung batas Valentine's Day ng 2019. Na birthday ko rin yun. Oh, happy birthday, attorney ah. Oh. So, go Aquarian. Yes. Oh. So prior to the creation of the DSUD and the HSAC, meron, kung naalala nyo, meron tayong tinatawag na HUDC. Yes. Yung Housing and Urban Development Coordinating Council. Yeah, I remember that. Kasi ba si Canoli ang naging isa naging head Pati nun? HLURB, naalala ko rin. Yes. Ang HLURB dati, isa yan sa mga, kasi ang HUDC, siya yung parang DSUD dati. Sa lahat ng mga housing agencies like HLURB, Pag-ibig, NHMFC, and Social Housing Finance Corporation, nakapaloob yan lahat sa ilalim ng HUDC. Pati ba NHA under doon? Yes, NHA pala. Okay, Nalimutan ko, sorry. So lahat yan nakapaloob under HUDC. Tapos ang HLURB, before nagkaroon nung batas, nung RA 11201, ay sila ay ginagawa nila both regulatory and adjudication. That's right. Doon din yung office nila doon sa may Kalayaan. Din, Actually, may office nila sa Quezon Avenue, naalala ko. Yes, Parang nag-cover ako dati Sunnymead. dyan. Oo, yeah, okay. Kasi ginawa yung building doon, so nag-boom muna sila ron temporarily. So, yung HLURB nga dati, so parang dalawa yung mukha niya. It had two hats, di ba? It had both regulatory and adjudication. Okay. But with the passage nga nung bagong batas, on February 14, 2019, yung RA 11201, yun yung nag-create nung DSUD, ng Department of Human Settlements and Urban Development. At doon, inako na niya lahat ng regulatory functions ng HLURB. Okay. And, Pero as far as the relationship kamo with the DSUD or the secretary, independent po yung decision making yes. nung HSAC. Ibig sabihin, its decisions can stand Yes. on its own. It Yes. doesn't need the conferment ng secretary o ng blessings ng wala po. Wala po. Independent po siya. Oo. Parang gano'n, diba? So I think isa din sa mga naging parang hallmarks ng batas is ginawa nilang totally separate yung adjudicatory function. Kaya kinonstitute itong HSAC. Okay. Sige, yung dalawang girls gustong i-discuss yung proseso. Okay. Sige, magtulungan kayo. Paano bang proseso? Tama, actually, very, very important yung proseso. The procedure. Sige, go.
Ilapit mo, hatakin mo nga yan. Okay lang yung hatakin, huwag ka matakot. Go. So, ayun nga, kung pakiramdam nyo may mga nalabag na batas or mga hindi natupad na usapan katulad ng mga binanggit ni Attorney Nel kanina, pwede kayong mag-file ng verified complaint sa aming opisina. So, ang mga regional adjudication branches natin, makikita siya sa iba't ibang region. So, accessible siya sa buong bansa. So, ayun po, mag-i-issue na ng summons kapag nakapag-file ka. Importante po pala na ang complaint dapat verified complaint siya, no? So, ano bang ibig sabihin ng verified? Dapat meron kang affidavit na sinasabi mong alam mo yung mga ina-allege mo na facts at totoo ito based on your personal knowledge, no? Pagkatapos nun, kapag na-file mo na, magbabayad ka ng legal fees, mag-i-issue ng summons, magpa-file na ng answer si respondent, no? So, pagka-file niya ng answer, si regional adjudicator, ang regional adjudicator, para siyang katumbas ng mga judges. Ayan po, That's right. sa mga lower courts. Parang ganun po siya. So, yung regional adjudicator, magpapatawag na siya ng mandatory conference. No, dun po, pag-uusapan yung ng mga parties, yung mga issues. No? After po nun, magpapasubmit na agad ng position paper at saka ng draft decision sa mga parties. So, ganun siya kabilis lang. After nung mandatory... Lahat yun, ilang buwan yun? Yeah, based on experience, normally. Siguro, sabihin mo ng Year. mga 3 to 6 months. Kaya abot ng 1 year. Lahat, until the decision is announced. Siguro matagal na yung isang taon. Matagal na isang taon. Okay, sige, continue. Yeah, so after po nun, pwede nang mag-issue ng decision o mag-render na ng decision base doon sa mga sinubmit na evidence, position papers, and draft decisions. Ang regional adjudicator o ang judge, no, na tinatawag namin sa aming agency. Okay. Tapos kung gusto mong mag-appeal pa doon kung hindi ka sang-ayon doon sa decision na ni-render ng regional adjudicator, pwede kang mag-appeal naman sa MR. appeal po. Appeal. Appeal. Iba pa yung MR sa appeal, ano? Yes po. Iba po. Mga abogado ka pala ito ko. Sorry. Sige, tuloy mo. So from the branch, appeal mo na siya, akyat mo na siya sa commission. At papasok na kami dito yung mga nasa central office, yung mga commissioner. So nasa commissioner level na siya. So division muna ang magde-decide doon sa kaso. Tapos kung hindi pa rin sang-ayon ang party, pwede ulit siyang mag-file ng MR at sa unbank naman na siya pag-uusapan. So unbank na ang magdedesisyon doon. Okay. Torina, may dadagdag ka pa ba sa procedural? Siguro dagdag ko lang, no, kasi ang ating mga listeners, very sila sa time, no? Matagal ba yan? Gaano ba katagal? Ang ating regional adjudicators ay mandated to resolve the case within 90 days from date deemed submitted for resolution. Kung siya ay nag-order na magpasa na kayo ang inyong position paper, then nakapagpasa na ang both parties, from that point, the adjudicator must issue a decision within 90 days. May batas yun. Nakalagay yun sa rules. Okay. Meron po kami, sir, HSAC Rules of Procedure. Okay. Parang court din po siya, no? Ang court ay may rules of court. Kami din ay meron ding May rules alituntunin, din, no? Na kailangan sundan. Then, i-add ko na din doon, pagdating naman po sa appeal, meron namang 120 days to resolve. Pero ang ating mga commissioners, no, very effective. They want to resolve the case as fast as possible. Yeah. Kasi before po sa HLURB medyo matagal po. Yes. mahaba. So Pero Attorney Nel, pwedeng wala kang abogado sa lahat ng prosesong binanggit yes, no, ni we want Attorney, to stress Chris. that po, Wala, no. okay. Napakadali pong mag-file ng kaso sa amin. Form lang po siya. Then as to filing fee po, para hindi naman mabigla ang ating mga buyers, consumers, pwede po nilang i-visit yung website namin. Meron po kaming fees calculator doon. So matatansya niya, hindi siya biglaan na malalaman niya, ito pala ang kailangan kong bayaran. Bakit mayroong kaso na malaki yung kailangan nyo? Yes. Kung depende sa property na Yes, binili kung niya. malaki po ang kiniklaim yung amount, nakadepende po doon ang filing fee. Is it a percentage of the total amount? There's a formula for that po. That's why yung fees calculator namin, madali siya, sir, gamitin actually kung i-visit nila. Okay. So, pwede pa niyang tansyahin kung 2 million ang kanyang claim, ito ang kanyang filing fee. Pero hindi po siya sobrang laki, pati po ang aming appeal fee. Pero in terms of percentage, more or less, nandun ba siya sa what? 10% of what you're claiming? Hindi, 1%? Or
Kung actual damages lang po, maliit lang po. I think it's around 1,800 kung actual damages po. Okay. Then, i-add ko na din po regarding indigent parties, no? Kung wala po silang abogado, di rin naman po required sa amin yan, pwede po silang pumunta ng PAW. Kanina po nabanggit nyo regarding paano siya nakabili kung indigent siya. May mga cases po kasi kami na lalo na po ating mga OFW, no? At the time na binili nila yung property, able sila. Yes, di ba ano sila, may pera sila, may trabaho sila, may pumapasok na pera kada buwan. Pero at the time na uuwi na po yan, no? For good, nakala nila may bahay na sila. Tapos wala pala. Yes, then wala na rin po silang trabaho, wala na silang income. That can be considered as indigent. Pero with required certification from DSWD, from the barangay, then pwede po silang tulungan ng ating mga attorneys from the PAW. Yan. Okay, Yun so po. pwede kang mag-request sa PAW. Okay, Yes. Attorney Acosta lang naman yan. Mabait naman yan si Yes. Attorney Acosta. Bago tayo mag-commercial gap, Attorney Gadi, yung away, minsan na, parang meron nagaganyan na parang nag-aaway ko ang presidente ng mga homeowners association. Hindi ba common That's yun? another- Sa inyo ba yun? Yes. Sa inyo din. Sa inyo din. Kung sino ba yung ihahalal nating presidente. Dalawa yung presidente nag-aaway. Paano ba yun? Okay, ganito po yan. No? Ang isang homeowners association po kasi, Sir Alvin, taon-taon or dependent kung ano nakalagay sa bylaws nila, meron yung regular election na kung tawagin na let's say every January mag-elect tayo ng bagong members ng ating BOD or Board of Directors. Yun. So minsan may times na yung isang kandidato sasabihin niya, ay, dinaya ako o merong mali doon sa pagbilang nung resulta nung eleksyon. So ang gagawin niya, magpa-file siya ng election case Sa sa HSAC. HSAC, okay.